Yun mga par, no? Welcome back to my channel again. So, nandito na tayo sa loob ng bahay mga par, no? Kanina nga lumabas tayo, no? Nag-winter storm ngayong araw mga par, no? At lumabas tayo kanina. So, marami po ang nag-message sa atin na kung bakit daw tayo lumabas, no? Bakit tayo lumabas ng mayroong winter storm, no? At maraming salamat po sa pagpapaabot nyo ng concern sa atin mga par. At nabasa ko po yung inyong mga komento doon sa previous vlog natin. Yun nga mga par, sabi ko nga, ni-enjoy ko lang yung winter, no? At ano naman ako mga par, nakabalot naman yung katawan natin, no? Sinisiguro ko naman na mga par, no, na talagang hindi ako lalamigin, o hindi lalamigin yung katawan ko. So gusto ko lang kasing maglakad, no, i-try, no, dahil minsan lang naman mag-winter storm mga par, no, hindi po palagi yan, no. So gusto ko i-enjoy lang, no, enjoy ko lang yung winter, i-enjoy ko lang yung winter mga par. Kasi yun, nag-aalala nga sila na baka magkasakit, no. Ano yan mga par, no, kasama sa buhay natin yun, yung mga ganun, no. So kahit naman nasa loob ka ng bahay, kung talaga magkakasakit ka mga par, magkakasakit ka, no. So hindi yun dahil sa lumabas ka, no. At sa tingin ko, sa iba-iba kasi tayo ng mga pananaw sa buhay mga partner. Alam ko yung sinasabi nyo na yun nga, na pag nagkasakit, mahal ang pa-hospital, lalong-lalo na sa ano natin ngayon. Naintindihan ko po yun, no? Pero ayun nga, dahil ayaw ko rin matingga sa bahay, no? Ayaw ko rin maboring dito sa bahay, no? Kaya mas pinili kong lumabas-labas mga partner para maano lang, para ma-unwind lang, makita ko rin yun kung ano talaga yung winter storm, no? So, ayun. Ito mga par, gusto ko lang nag-comment to sa previous vlog natin. Gusto ko lang siyang i-topic dito ngayon, no? Ginawan ko talaga siya ng sariling video. Dahil nga, kahit pa paano naman, mayroong mga nanonood sa atin, mga par, no? At mga nasa Pilipinas din, no? At gusto ko lang malaman din, no, sana may nakapanood sa atin mga taga-Pilipinas o hindi man taga-ibang bansa, no, na may mga skilled na mga par, no. So gusto ko lang malaman nila at gusto ko ring i-share to dahil ito po talaga ay to mga par, totoo talaga to, legit to na napayo ni kabayan sa atin. So nagpapasalamat ako na nag-comment siya dahil para magawan ko rin ng topic, no, gawan ko ng video mga par, ginawan ko talaga ng video para sa mga nanonood sa atin, no. So para magkaroon din sila ng idea mga par na kung ano talaga ang mga dapat nilang kunin, no, at dapat nilang gawin, no. Kasi importante yung may idea ka mga par, tapos doon ka na mag-uumpisa magre-research, no, titingin-tingin, no, at manonood ng mga video, no. Konting idea lang, tapos yun, doon ka na mag-uumpisa, no. At syempre, ang desisyon na sa sarili mo rin, no, sipagan mo din, at subukan mo mga par, no, kung talagang ano yan, no, kung lahat naman kaya yan mga par, no, depende yan sa tao, no. Kasi ano yan may mga bagay kasing pumipigil sa atin. Number one yung bisyo mga par, no. Kung nasa Pilipinas ka, no, kung may mga bisyo ka dyan, no, na sa tingin mo nakakasira sa kinabukasan mo, no, sa future nyo, no, kasi hindi yung iba mga par, no, hindi na natin masabihan, no, dahil yun nga, buhay nila yun, no. At gusto nating makita rin nila at maisip nila na may pag-asa pa mga par, no, kahit nasa matawag dito, nasa mahirap na sitwasyon ka, no. At sabi nga nila mga par, na tuloy-tuloy mo lang, no? Dahil may plano talaga para sa iyo. Pero syempre, hindi lang naman ikaw din ang gumagawa mga par, no, sa sarili mo rin, no? Wag mong wag mo siyang iasa sa swerte or mga par, no. Kailangan mo gawin, no, ang parte mo, no. Kagaya nga nito mga par, no. Medyo napahaba na tayo, no, but ayun, kagaya nga nito, ginawa ko talaga ng video dahil napaka-importante at napakaganda ng komento ni kabayan para sa atin, no. So
So ilalagay ko rin dito mga par sa screen natin yung komento na ito para makita nyo at talagang masabi nyo na talagang nag-comment siya, no? Sa mga hindi nakapanood at hindi nakabasa doon sa comment ni Kabayan, no? So si Kabayan, basahin ko lang mga par, no? Si Kabayan ay si Paingguin 9381, no? So kaka-comment lang niya na itong mga par, no? At nag-comment siya doon sa ano natin, sa video natin na kung uuwi tayo ng Pilipinas mga pato. So ito yung comment niya. Sabi niya, kung uuwi ka ng Pinas, pwede ka bang mag-aral sa TESDA ng welding, caregiving, or any skill or knowledge na in demand sa Canada? Para sa pagbalik mo, hindi minimum wage ang bagsak mo at skilled ka na mas malaki ang sahod at in demand ka. If I were you at kung uuwi, I would go back to school in Pinas to learn a skilled trade na malaki ang sahod sa Canada, US, or any first world country. So, napakaganda mga par, no? Hindi lang to para sa akin, no? Para din po ito sa mga nasa Pilipinas, no? Kagaya nga po ng itong mga par, itong welding, no? Dahil, yun nga, sa TESDA, mayroong libre din na aral ng welding mga par. Tapos ka lang, trade test, no? Di ka kukuha ka ng experience, no? Ito pong welding mga par ay kailangan din po sa Canada. Ito sinabi niya, caregiving, meron din to, no? Kailangan mo lang talagang alamin, no, mga par, kung paano ka makapunta rito. Pero kung may skill ka na ganito, kunwari welder ka na, tapos meron ka na experience, no? Meron pong mga paraan, no, para makapunta ka. Hindi lang sa Canada mga par, no, sa iba't ibang bansa, no. Meron talagang no, paraan, no. So kailangan mo lang talaga alamin or puntahan ng mga agency, no. Kailangan mo mag-research din mga par, no. Example ko na rito si si Park Christopher in Canada, no. Welder siya mga par, no. Welder siya isa po siyang welder, no? At nakapasok siya dito sa Canada na isang welder, no? So, ayun, isa pa yan mga kapar, no? Kung gusto nyong malaman din, no? Dahil hindi ko maidetalye sa inyo kung paano siya nakapasok rito. Ang alam ko lang, nakapasok siya as welder, no? Pero hindi ko alam kung paano. So, pwede kayong manood, no? Sa mga videos ng mga ganyan. O, kagaya si Christopher in Canada, no? Ilagay ko rito yung niya mga par, yung kanyang channel, no? Ayun, pwede kayo manood sa kanya, magtanong, no, kung paano siya nakapasok. And then doon kayo mag-uumpisa mga par, no, para ayun magkaroon kayo ng idea, no, at kung paano niyo gagawin yung mga par. Dahil yun nga, dito naman ay yun nga, pagka nakapasok ka na like hindi katulad sa amin na study visa mga par, or katulad ni Christopher in Canada, no, na wala masyadong ginastos sa pagkakaalam ko, no. Dahil halos sa employer yung gastos na sa employer yung halos employer yung gumastos mga par para na siya makapunta rito. So nakapasok siya, nakuha niya yung asawa niya na magkasama na sila ngayon mga par, di ba? So isa yon sa idea mga par na maganda yung tingnan, no, kung nasa Pilipinas kayo. No, at yun nga, mabalik tayo. Kung ako po ay uuwi, no, sa Pilipinas, ito pong sinabi ni Kabayan ang talagang gagawin ko. No, mag-aaral ako doon. Ito, number 1, ito welding. No. Dahil nga sa akin mga par, may experience na rin kasi ako, no, bago ako nagbarko, nagtrabaho po ako sa isang machine shop. Machine shop hindi siya doon sa mga sa mga sasakyan, no. Isa siyang ano bang matawag natin? Parang siya, may mga machine siya mga par, kagaya ng lathe machine, CNC, wire cut, no, kung alam niyo yung mga ganon. Mayroon siyang EDM, yung mga electronic mga par, no. Ipoprogram mo lang siya. Tapos mayroon siyang mga sukat na na siya ng CNC, no. Nagtrabaho po ako diyan sa mga ganyan, no. Kaya no, pwede sa akin itong welding na to, no, kung sakaling umuwi tayo. So, yun nga, pag hindi tayo pinalad mga par, no, pwede tayong umuwi at mag-aral, no, mag-aral tayo. At yun nga, dahil may alam na rin tayo rito kahit papaano sa mga trabaho na in demand dito, no? So, mas na mga par, mas malaki na ang chance natin, no? At syempre, hanap tayong agency doon, no? Tanong-tanong tayo sa mga kabayan natin
no, kung ano yung mga legit na agency. Siyempre, siguraduhin mo rin kasi mga par na yung agency na mapili mo ay talagang legit din, no? At lisensyado. No? So, medyo lamang nga tayo dahil may kakilala na tayo rito. Pwede tayo tanong-tanong kagaya ni Par Christopher in Canada, no? Kaya, ayun, maraming mga par, maraming paraan, no? Kaya sabi ko nga sa inyo mga par, no, marami tayong mga kababayan na nanonood sa atin na talagang nagko-comment na magaganda, no? Para kung paano ka ma-improve, kung paano gagawin mo. So ito mga par, nagkaroon ako ng idea, no? Kaling ang uuwi ako, pwede kong gawin ito, no? Mag-aral ako. So ayan po, sa mga nandyan sa Pilipinas, kung may nanonood ba sa atin, no? Sa mga kababayan ko dyan, no? Sa mga kamag-anak ko dyan na nasa Pilipinas, hindi pa huli ang lahat mga par, no? Kung ako sa inyo mga par, subukan niyo yan, no? Dahil kayo mga par, yan yung makapagbigay sa inyo na makapag-abroad kayo. Dahil ang labanan ngayon mga par ay syempre skilled ka at syempre may experience ka, no? Dahil pag nag-apply ka sa agency, no, yun yung hinahanap mga par, no? Builder. At syempre experience mo. Hindi ka naman pwedeng pupunta ka na agad doon sa trabaho na, di ba? Wala ka experience. So, iba naman yun mga par, no? At, yun. At least nakapagbigay ako sa inyo ng idea mga par. Kahit ako, nagkaroon din ako ng idea sa sarili ko mga par, no? Kaya, ayun, kung sakali man, na hindi nga tayo pala rin dito at kailangan nating umalis muna, kailangan mo nating umuwi, no? Ay, no? Walang problema, no? Hindi tayo tatambay doon, no? Na parang walang nangyari mga par, no? Yun, may idea na tayo para kahit paano kung anong gawin natin mga par. So dito kasi, no, nandito tayo sa Canada ngayon, no, nandito pa tayo, ay talagang wala tayong magagawa mga par, no. At ayun, ang magagawa ko lang sa ngayon mga par ay maging support lang sa family ko, sa misis ko, sa anak ko, kay Inday. Yun lang. Dahil, yun nga, sa permit mga par, no? At limitado talaga yung galaw natin dito. So, unang-una na dyan na hindi tayo makakapagtrabaho, no? At kahit na may bigyan tayo ng tourist visa, hindi pa rin po tayo pwede magtrabaho mga par. So, yan yung visitors visa natin, ay para lang po yan para para legal tayo makapag-stay dito sa Canada mga par. Pero, other than that, hindi tayo pwede magtrabaho, mag-aral, no? Wala lahat mga par. Kumbaga, yun nga, nasa visit visa o visitors visa. So, yun. Parang tourist, no? Turista lang tayo mga par kung mabigyan tayo. Yun, may share ko nga lang dahil malaki po ang mga par, malaki po ang papel ng katulad ko mga par, no? Kasi ako ang magbabantay kay Inday, ako maghahatid, ako mag-aasikaso, no? So malaki po hindi rin po ibig sabihin na nandito ako na parang wala akong silbi, no? Meron pong malaki po ang tulong niyan dito sa mga nandito lalong-lalo na dito sa Canada mga par, dahil alam niyo naman ang bata ay kailangan, lalo pag maliit pa, kailangan talaga may tagabantay or else ilalagay mo sa daycare, no? Para tapos susunduin mo siya mga par. So, sa tingin ko, maganda rin dahil nga wala na ako, no? Wala naman tayong magagawa na sa permit ko. At yun. Ito na siguro mga par yung ko muna, no? Ako muna mag-aalaga kay Inday, mag-aasikaso sa mga kung ano lulutuin dito. Kung ano pang mga prepare dito mga par, no? So, tayo muna ang gagawa, no? At si Mrs. siyempre, mayroon yan sa sarili, mag-aaral yan siya. No, iba naman yun sa kanya. Ito lang muna ang magagawa natin, no? So, enjoyin lang natin. No? At hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa Canada, no? Kasi alam niyo naman, yung rules ay papago-bago. So, well, ganun talaga. It is what it is, sabi nga nila. No? So, ayun mga par, no? Maraming salamat, no? At yun nga, sa mga nandyan sa Pilipinas, no? Huwag kayong mawala ng pag-asa mga par, no? Hindi ibig sabihin na nandito tayo ay sasabihin nyo na maswerte tayo, na sasabihin nyo na buti pa ikaw, nandiyan ka, maswerte ka, no? Hindi po yung ganun mga par.
pinagtatrabahuan po yun, no? Inano po yun, no? Talagang kailangan mong kumilos din, no? Dahil ako mga par, may share ko lang din, nakapagbarko din tayo, no? Hindi naman yun binigay sa akin mga par, oy, sumakay ka na ng barko, halika na. Hindi po yung gano'n, no? Marami po akong pinagdaanan bago ako nakasakay ng barko mga par, no? Marami akong sinakripisyo, marami akong kumbaga trainings na kinuha, certificate, no? Mga pila, no? Marami po 'yun sa likod po nung mga picture natin sa barko na mamasyal tayo. Bago po natin naabot 'yun, marami po ang pinagdaanan natin mga par. Wala pong instant na pak ganun, ano ka na, no? Kuha mo na, no? Walang ganun. So, ayun. Katulad nyo rin ako mga par dati, no? Hindi ko naman sinasabi na no, tayo. So, kaya nyo yan mga par, no? Kaya natin yan, no? So, kailangan lang talaga magkaroon tayo ng idea. Kailangan lang talaga na sa tamang ano tayo mga par, no? Tamang landas, no? Kaya gaya nga na sabi ko, number 1 na magpapabagal sa inyo, parang balakid, no? Isa yung bisyo mga par. So, number 1 talaga sa totoo lang, no? Yung bisyo talaga. Kasi talagang matutuyo ang utak mo dyan. At yun, mawawala ka na sa focus mga par, no? Kaya iwasan nyo yan, no? Mag-focus kayo kung anong gusto nyo mangyari sa buhay nyo habang bata pa mga par. Dahil alam nyo man sa atin, may age limit din dyan, no? So, ayun. At yun, maraming salamat pala mga par, no, sa nag-comment sa atin, no? At basahin lang natin ulit. Ayun, si Paengwen 9381, maraming salamat sa iyo par, no? Ako lang talaga ng video dahil napakaganda po ng kinoment niya mga par at gusto kong malaman nyo din, no? No, siguro dito ko muna tatapusin ang aking vlog. To God be all the glory and we'll see you on my next one. Bye!